Hello mga kabosing, welcome back sa Pinoy Manhwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, nais ko lang munang ipaalala na huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment, at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy na makagawa ng mas marami pang manhwa recap. Dahil sa patuloy ninyong suporta, mas naiengganyo ang channel na maghatid ng dekalidad na content para sa lahat. Kaya, nang walang pag-aaksaya ng oras, simulan na natin ang kwento. Sa nakaraan, matapos ang maikling berwan nila ni Simon, napatingin si Sharaya kay Peter. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin kung kinakabahan ba ang lalaki o hindi. Nagtataka siya kung paano pa rin ito nakakapagpanitiling kalmado at nakakapagyosi sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon. Para kay Sharaya, ang ganoong antas ng kapanatagan ay tila hindi pangkaraniwan. Makalipas ang ilang sandali, biglang sinabi ni Pedro na doon sila dadaan sa kabilang direksyon. Ipinaliwanag niya na dahil sa mga gulod at malalalim na bangin sa kabundukan, pabago-bago ang direksyon ng hangin at halos imposibleng hulaan ito ng eksakto. Dahil dito, iminungkahi niyang kumilos sila ng picot o zigzag upang samantalahin ang galaw ng hangin. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Sharaya ang plano ni Pedro. Napagtanto niyang gagamitin nila ang pagbabago ng direksyon ng hangin upang maitulak palayo ang amoy ng kanilang mga katawan. Sa paraang iyon, hindi sila madaling maaamoy ng mga nagbabantay sa laboratorio. Ipinakita ng planong ito kung gaano kahusay magsuri ng sitwasyon si Pedro kahit sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi napigilan ni Sharaya ang paghanga sa kakayahan ni Pedro na makabuo ng ganoong estratehiya sa napakaikling oras. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na silang maglakad patungo sa laboratorio ni James Minor. Habang umaakyat sila, muling nag-alala si Sharaya. Ipinaliwanag niyang kapag mas umakyat pa sila sa mataas na bahagi ng bundok, mabilis na bababa ang dami ng oxygen sa hangin. Kapag nangyari iyon, posible umanong mawalan ng lakas ang sinuman. Dahil dito, lumingon siya sa kanyang mga kasama at sinabi niyang tuturuan niya sila ng tamang teknik sa paghinga na karaniwang ginagamit ng mga taong naninirahan sa mga rehiyong napakalamig. Ipinaliwanag niyang kailangang huminga ng malalim upang maprotektahan ang mga baga laban sa matinding lamig at kakulangan ng oxygen. Gayunpaman, nang masdan niyang mabuti ang grupo, napansin niyang wala ni isa sa kanila ang nahihirapang huminga. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin na tila hindi ordinaryong mga tao ang mga kasama ni Pedro. Habang ang karaniwang tao ay dapat nang nangangatog sa sobrang lamig at hirap sa paghinga, ang mga ito ay tila likas ng bihasa sa tamang paraan ng paghinga sa matinding kapaligiran. Napansin ni Pedro na tila may gustong sabihin si Sharaya, kaya tinanong niya kung ano ang iniisip nito. Ngunit ngumiti lamang si Sharaya at sinabing wala na siyang kailangang idagdag. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa paligid ng laboratorio ni James Minor. Sa pagkakataong iyon, nakipag-ugnayan si Jiwon kay Pedro. Ipinaalala niya na ang pangunahing layunin ng kanilang misyon ay alamin ang tunay na lihim ng Project Arvad. Pagkatapos nito, plano nilang bigyan ng nararapat na kapalit si Rafael at tuluyang pasabugan ang buong pasilidad. Bilang pagtiyak, tinanong niya si Pedro kung malinaw ba sa kanya ang plano. Maikling sumagot si Pedro na nauunawaan niya ang lahat. Gayunpaman, matapos niyang obserbahan ang paligid, napansin niyang tila nagmamadali rin si Rafael sa isinasagawa nitong plano. Napansin niya ang ilang armadong tauhang nagbabantay sa laboratorio. Sa kanyang pagsusuri, halos sigurado siyang mga tauhan ng Glory ang mga iyon. Samantala, napaisip si Sharaya. Sa tingin niya, magiging malaking problema kung makakaharap nila ang ganoon karaming bantay. Kapag nagsimula ang labanan, tiyak na maaalerto ang lahat ng nasa loob ng laboratorio. Isa pa, alam niyang hindi maaaring gumamit ng mga baril sa lugar na iyon. Kapag nakalikha sila ng kahit kaunting ingay, mabilis na malalaman ng mga nasa loob ang kanilang pagdating, at tuluyang mawawala ang bentahe ng kanilang lihim na operasyon. Habang patuloy na iniisip ni Sharaya ang lahat ng posibleng panganib, bigla na lamang nagsalita si Pedro at sinabing mas maganda pa ang kasalukuyang kalagayan kaysa sa inaasahan niya noon. Habang may hawak na ilang piraso ng matitigas na yelo, ipinaliwanag ni Pedro na sa sobrang lamig ng lugar, hindi madaling maaamoy ng mga bantay ang presensya nila. Ayon sa kanya, malaking kalamangan iyon para sa kanilang operasyon.
Doon lamang lubos na naunawaan ni Shahryar ang plano ni Pedro. Napagtanto niyang maaari silang umatake nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Bukod pa rito, dahil sa napakababang temperatura, ang mga tipak ng yelo ay nagiging napakatigas at sapat upang magsilbing nakamamatay na sandata kapag inihagis ng may sapat na puwersa. Ipinakita ng estratehiyang ito kung gaano kahusay si Pedro sa paggamit ng kapaligiran bilang bahagi ng kanyang taktika. Hindi mapigilan ni Shahryar ang paghanga. Sa kanyang isipan, hindi niya maisip kung paano naisip ni Pedro ang ganoong plano sa napakaikling panahon. Pagkatapos nito, tahimik na nagbigay si Peter ng hudyat sa kanyang mga kasamang naunang pumwesto at inutusan silang maghanda. Pagdating ng ikatlong bilang, agad niyang inihagis ang mga tipak ng yelong hawak niya patungo sa mga kalabang nagbabantay sa malayong distansya. Kahit napakalayo ng target, tumama ng eksakto ang bawat tipak ng yelo sa ilang bantay. Dahil sa bilis at lakas ng paghagis, agad na napabagsak ang mga ito bago pa man makapagbigay ng babala sa kanilang mga kasamahan. Muli nitong ipinakita ang pambihirang katumpakan at kontrol ni Pedro sa bawat galaw niya. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Kadyo na noon ay nasa mas mababang bahagi ng lugar. Gamit ang kanyang kahangahangang teknik sa pakikipaglaban, sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga kalabang nasa kanyang harapan. Samantala, ipinakita rin ni Tadeo ang kanyang pambihirang kakayahan. Sa loob lamang ng napakaikling oras, matagumpay niyang napatumba ang kanyang mga kalaban nang hindi man lamang nahihirapan. Sa kabilang panig naman, ginamit ni Simon ang kanyang husay sa espada. Sa bawat galaw ng kanyang sandata, mabilis at malinis niyang inalis ang lahat ng kalabang nakapaligid sa kanya. Dahil sa maayos na koordinasyon ng bawat isa, naging tahimik at napaka-epektibo ng kanilang pagsalakay, na siyang mahalaga sa tagumpay ng kanilang misyon. Habang abala ang kanyang mga kasamahan sa pagharap sa mga bantay ng laboratorio, agad na niyaya ni Pedro si Shahryar na kumilos at pumasok sa loob ng pasilidad. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring nasaksihan niya, wala nang nagawa si Shahryar kundi ang tahimik na sumunod kay Peter nang hindi na tumutol. Lumipas ang ilang sandali, at lumipat ang eksena sa pangunahing gusali ng laboratorio ni James Minor. Gamit ang sistema ng ventilasyon, matagumpay na nakapasok ang grupo sa loob ng hindi napapansin. Pagkapasok nila, sinabi ni Pedro na oras na upang hanapin ang bagay na pinakamahalaga kina Rafael at James Minor, ang Project Arvid. Mula pa lamang sa layuning iyon, malinaw na ang tunay na sentro ng kanilang misyon ay nasa proyektong ito. Samantala, sa ibang bahagi ng laboratorio, makikitang tahimik na nakaupo si James Minor habang nagbabasa ng libro. Habang nagmumuni-muni, inamin niyang dahil kay Andreas, napilitan siyang lumaban ng depensibo, isang bagay na hindi niya kailanman ginustong gawin. Para sa kanya, ang isang Viking ay isinilang upang umatake at sumikop sa kalaban, hindi upang maghintay lamang sa kanilang pagdating. Ngunit bigla siyang tumigil sa pagsasalita. May naamoy siyang kakaiba. Agad niyang napagtanto na napakahusay ni Pedro, dahil nakarating ito sa laboratorio ng halos walang naiwan na bakas. Dahil dito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong focus na ginamit ang pambihirang pang-amoy upang tukuyin ang mga hindi inaasahang panauhin. Makalipas ang ilang sandali, natukoy niyang may 5 taong pumasok sa laboratorio. Isa-isa niyang sinuri ang kanilang presensya. Naramdaman niya ang pamilyar na aura ni Tadeo, gayon din ang isang nasa hustong gulang na lalaki na kanyang pinaghinalaang si Pedro. Sunod niyang nakilala ang isa pa niyang matagal nang kakilala, si Apostol Simon, kasama rin si Kadyo. Gayunpaman, napansin niya ang isa pang presensyang lubhang kakaiba. Ayon sa kanyang pagsusuri, tila bata pa ang taong iyon. Ngunit ang aura nitong nararamdaman niya ay hindi maituturing na sa isang ordinaryong kabataan. Para kay James, ang presensyang iyon ay tila nagmumula sa isang taong may kakayahang kontrolin maging ang sarili nitong mga hormone. Dahil dito, lalo siyang naintriga at naging mausisa kung sino talaga ang taong iyon. Ang reaksyong ito ay nagpapakita na kahit si James ay may mga bagay na hindi niya agad maipaliwanag. Matapos niyang suriin ang lahat ng mga nanghihimasok, dahan-dahan niyang isinara ang librong hawak at ipinatong ito sa mesa. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang katawan at sinabi sa sarili na kung tunay na itinadhana ang kanilang pagkikita, hindi magtatagal at magtatagpo rin sila. Dahil doon, agad niyang isinuot ang kanyang kasuotan at naghanda upang simulan ang kanyang pangangaso.
Samantala, muling nagbabala si Shahrayar sa grupo. Ipinaalala niyang tiyak na hahabulin sila ng mga tauhan ng laboratorio at halos imposibleng makaiwas sa pambihirang pang-amoy ni James Minor. Ipinaliwanag niyang ang pang-amoy nito ay libu-libong beses na mas sensitibo kaysa sa karaniwang tao. Maging ang amoy ng kanilang mga sandata ay maaari nitong matukoy. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Pedro. May kumpiyansa niyang sinabi na mayroon siyang paraan na partikular na angkop upang malusutan ang mga taong may pambihirang pang-amoy. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa ibang bahagi ng laboratorio, kung saan makikitang nag-uusap ang dalawang sundalo tungkol sa kumakalat na balita na dumating na si Pedro sa lugar na iyon. Ayon sa kanila, mahirap paniwala ang buhay pa rin ang matandang si Pedro. Gayunpaman, para sa kanila ay magandang balita rin iyon, dahil kung nais nilang maabot ang ranggo ng S-class na sundalo, kailangan lamang nilang mahuli si Peter. Naniniwala pa silang maaari na silang magretiro habang buhay kapag nagtagumpay sila, dahil ang paghuli kay Peter ay katumbas ng pagtanggap ng gantimpalang aabot sa 7.6 bilyon. Ipinakita ng usapang ito kung gaano kalaki ang halaga ng bounty ni Peter sa mata ng kanilang organisasyon. Habang abala pa sila sa pag-uusap, bigla na lamang dumating si Kadyo. Walang pag-aalinlangan, agad niyang sinunggaban ang dalawang sundalo at itinaas ang kanilang mga katawan. Sa seryosong tono, sinabi niyang kung talagang nais nilang kumita ng ganoong kalaking halaga, dapat muna silang matutong magpakita ng respeto sa isang tunay na alamat. Halatang nena si Kadyo dahil narinig niyang minamaliit ng dalawang sundalo si Peter. Dahil dito, sinabi niyang nararapat lamang na humingi sila ng taos-pusong tawad. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita, sapagkat napakahigpit ng pagkakasakal ni Kadyo. Nang makita iyon, agad na sinabihan ni Pedro si Kadyo na huwag silang patayin. Kaagad namang sinunod ni Kadyo ang utos at binitawan ang dalawang sundalo. Samantala, habang pinagmamasdan ang nangyari, napagtanto ni Shahrayar na ang lugar na kinaroroonan nila ay isa lamang boiler room. Dahil dito, inakala niyang wala silang makukuhang mahalagang impormasyon sa bahaging iyon ng laboratorio. Magalang niyang sinabi kay Pedro na labis siyang nababahala. Sa palagay niya, malamang ay naamoy na ni James Minor ang presensya nila. Kung hindi nila maitago ang kanilang amoy, oras na lamang ang bibilangan bago sila matuntan ng kalaban. Ngunit nanatiling kalmado si Pedro. Ipinaliwanag niyang wala silang balak itago ang kanilang amoy. Nagulat si Shahrayar sa sagot na iyon at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Pedro. Bilang tugon, may ipinakitang bagay si Kadyo. Lalo pang nagtaka si Shahrayar at tinanong kung ano ang balak nilang gawin. Habang nagpapahid ng isang kemikal sa kanyang katawan, ipinaliwanag ni Pedro na gagamit sila ng bleaching agent upang matabyunan ang kanilang natural na amoy. Ayon sa kanya, dahil madalas gamitin ang bleach sa laboratoryong iyon, magiging pamilyar na amoy lamang ito sa mga tao roon. Sa ganoong paraan, malilito ang kalaban sa pagtukoy sa tunay nilang lokasyon. Inihalintulad pa niya ito sa isang mangangaso na nagtatabon ng bakas gamit ang buhangin upang hindi madaling matuntan. Ipinakita ng paliwanag na ito na hindi lamang lakas ang sandata ni Pedro, kundi pati na rin ang kanyang maingat na pagpaplano at malawak na karanasan. Gayunpaman, hindi pa rin mapalagay si Shahrayar. Sa palagay niya, kahit matabyunan ang kanilang amoy, posible pa ring matukoy sila ng pambihirang pang-amoy ng mga tauhan ni James Minor. Inamin ni Pedro na may posibilidad nga iyon. Ngunit ipinaliwanag niyang ang mahalaga sa sandaling iyon ay makapagtago sila kahit sa maikling panahon lamang. Naniniwala siyang si James Minor ay malamang na naguguluhan at nagmamadaling hanapin sila, kaya ang maliit na kalituhang iyon ay sapat na upang makabili sila ng mahalagang oras para maisulong ang kanilang plano. At doon muna nagtapos ang kabanata ng kwento. Bago tayo magpaalam, kung umabot ka sa dulo ng ating video, nais ko lang munang ipaalala na huwag kalimutang i-like ang video, at mag-comment kung worth it ba itong ipagpatuloy, at huwag na din kalimutang mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy na makagawa ng mas marami pang manhwa recap. Dahil sa patuloy ninyong suporta, mas naiengganyo ang channel na maghatid ng dekalidad na content para sa lahat.